Sa isang malamig at kalmadong gabi ay magsisimula ang kwento ng isang pamilyang masagana sa pagmamahal ng bawat isa. Isisilang ang isang batang biniyayaan ng kakaibang abilidad at talino, at ang pangalan ng batang ito ay Jose. Sa Ternina, Narcisa, pumarito muna kayo at tulungan niyo ako sa paghahanda ng ating pagkain. Narcisa, pakikuhay mo yung mga tasa. Ayos lang po ba kayo, inay? Ayos lang ako, anak. Medyo sumakit lang ang aking tiyan. Subalit, okay naman ako. Halika muna, inay. Umupo muna tayo. Narcisa, pakitawagan mo lang yung ama at mga kapatid upang tayo ay maghapunan na. Opo, inay. Ito tatandaan niyo. Maging masunurin, magalang, at rumispeto sa mga nakakatanda. Itay, maghahapunan na raw, sabi ng inay. Sige anak, susunod ako. Tatapusin ko lang muna aking ginagawa. Mga kapatid, maghahapunan na raw, sabi ng inay. Sige, Sisa. Anak, pakitawagan na yung ama. Manganak na ako. Bilis! Itay! 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 Ate, anong nangyayari? Si inay, mga anak niya yata. Ano? Samahan mo muna dun. Tatawagin ko muna si Itay. Itay! 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 Si inay! Bakit? Ano nangyari? Mga anak na yata si inay. Ano? Pasyano, pumunta ka ng bayan, magtawag ka ng kumadrona. Bilis! Sige po, Itay. Malapit na, Doña Teodora. Umiyak ka ng malalim at lakasan mo ang iyong pag-iri. Konting iri pa. Malapit na, malapit na. Malapit, Doña Teodora. Iri. Binabati kita, Doña Teodora. Lalaki ang iyong anak. Napaka-mistiso ng ating anak, Francisco. Anong magandang ipangalan sa ating anak? Jose. Jose ang ipapangalan ko sa kanya.
Kagandang pangalan. Lumipas ang 3 taon. Si Jose ay 3 taong gulang na. Dito natuklasan ni Doña Teodora ang nakakamanghang talino ni Jose. Ang kanyang ina ang nagsilbi bilang kanyang unang guro. Tinuruan siya kung paano magbasa ng alpabeto sa Tagalog, Ingles at Espanyol. Maaari mo ba itong basahin, Pepe? A, ba, ka, da, e, ka, ha. At ito naman, anak, maaari mo bang basahin sa Ingles? Opo, inay. A, B, C, D, E, F. Sa mga pahina ng kasaysayan, isang kwento ng pag-iibigan ang nagmumula sa 2 pusong hinulma ng pagmamahalan sa bayan at ang pangarap sa hinaharap. Anong kagandahan ng aking nasilayan sa umagang ito? Binibining na nais ang aking natagpuan. Magandang umaga, Bini-Bini. Ako nga pala si Jose. Jose Rizal. Pwede mo rin akong tawaging titi kung yung mamarapating. Magandang umaga din, Ginoo. Ako nga pala si Leonor. Ikinagagala kong makilala ka, Bini-Bini Rizal. At iginagagalak ko ring makilala ka, Ginoong Jose. Ito ang kwento na Lenor at Pepe. Na sa kabila ng mga hamon ng buhay, nahanap ang kanilang pagmamahalan sa ilalim ng naglalakihang puno ng kalayaan at pag-asa. Sa unang pagtatagpo, ang pagkakilala ni Pepe kay Leonor ay nagdulot ng pagbabago sa kanyang buhay. Hindi lamang ito ang pagsisimula ng isang makabuluhang pagmamahalan, ngunit isang kwento ng pag-ibig na magtatagal sa mga sumusunod na kabanata ng kanilang buhay. Leonor, mahal na mahal kita. Higit pa sa salita ang maaring larawan. Saksi ang langit at lupa kung gaano kahalaga ang iyong presensya sa aking buhay. Jose, mahal din kita. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mga pasanin. At kahit kailan, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa iyo. Mahal kita, Leonor. Mahal din kita, Jose. Sa gitna ng kaguluhan at pagbabago sa kanilang lipunan, ang pamilyang Rizal ay nahaharap sa isang hamon ng buhay kadahilan ng nagpasya ang kanyang kapatid na si Pasiano na ipaaral siya sa ibang bansa para magkaroon ng mataas na karunungan at pananaw sa buhay at magbubukas ng mga pintuan ng kaalaman at karanasan. Pepe, ang panahon ay nagbabago at ang mundo ay patuloy na umaasenso. Sa pag-aaral mo sa ibang bansa, may magandang oportunidad na maghihintay para sa iyo. Oo, anak. Mahirap ang desisyong ito para sa ating pamilya. Subalit, alam namin na ito ang mas makakabuti para sa iyo upang magtagumpay sa iyong hinaharap. Kapatid, inay, ang inyong mga salita ay may kabuluhan. Hayaan ninyo. Gagawin ko kung ano ang mas makakabuti para sa aking kinabukasan at para na rin sa pamilya nito. Sa mga sandaling puno ng ligaya at pangako, hinagkin ng panahon ang pag-iibigan ni Lenor at Pepe. Sa bawat hampas ng hangin at titig ng araw, lalo pang lumalim ang pagmamahala nila. Ngunit sa kabila ng kanilang matamis na sandali, hindi maiiwasan na pagsubok at mga pag-aalinlangan. Jose, ang ating mga landas ay tila naglalayo sa isa't isa. Ang mga pangarap ko at ang responsibilidad ng aking pamilya ay tila hindi na nagtutugma sa iyong mga hangarin. Leonor, ang iyong kasiyahan ang aking pangunahing layunin. Kung ito ang iyong nais, susuportahan kita sa anumang landas na iyong tatahakin.
subalit mananatili akong nakagapos sa alaala ng iyong pagmamahal. Ang araw ng aking kasal ay tila araw ng kamatayan. Sa kanyang paglalakbay, hinasa niya ang kanyang isipan sa iba't ibang universidad sa Europa. Sa bawat hakbang, dala niya ang hangaring muling itaas ang dignidad ng kanyang bayan. Nagpatuloy ng kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid kung saan siya ay kumuha ng medisina, filosofia e letra. Nagsanay din siya sa pintura at eskultura at pinag-aralan ang mga lengguwahe na Pranses, Alemanya at Ingles. Nag-aral din siya ng medisina na nakatuon sa ophthalmology upang magamot ang sakit sa mata ng kanyang ina. Pagkatapos ng kanyang 5 taon sa Europa, siya ay bumalik sa Pilipinas at nagsanay ng medisina sa Calamba, Laguna. Naging mapanganib ang kanyang buhay, bagamat hindi ito naging hadlang para makapagpatayo siya ng klinika na kung saan ang kanyang ina ang kanyang unang naging pasyente na ginamot. Naisulat niya sa Madrid ang unang kabanata ng Noli Me Tangere at una itong naipalimbag sa Berlin. At sumunod, sinimulan niya ang pagsulat ng El Filibusterismo. Bago mailimbag ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ang kanyang pagtungo sa Europa ang siyang nagudyok sa kanya na isulat ang mga nobelang ito para sa kalayaan at pagbabago ng Pilipinas. Crispin! Basilio! Mga anak! Nandito na ang nanay! Baliw! Baliw! Akin na to! Baliw! Wag! Okay na, anak mo! Mga anak, bayaanin niyo sa akin yan! Baliw! Hindi baliw ka! Hindi ako baliw! Hindi baliw ka! Kayo ang baliw! Tignan niyo ang sarili niyo! Itungisan na kayo ng demonyo niyong Baliw ka gawain! talaga! Mabahi ka! Baliw! Demonyo kayo! Demonyo Baliw! kayo! Baliw yan, me! Baliw! Hindi! Ibalik niyo sa akin yan! Baliw! Baliw! Baliw talaga! Isinulat ko ang Noli Me Tangere upang maipakita ang mga kawalang katarungan at pang-aabuso ng mga Espanyol sa mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo. Ipinakita ko ang malalim na pag-unawa sa mga suliraning panlipunan na kinakaharap ng mga Pilipino. Ang pagsulat ko nito ay nagkaroon ng malinaw na layunin na nagpapakita ng mga kabulukan at kalupitan ng mga Espanyol sa Pilipinas, pati na rin ang mga pang-aabuso ng simbahan. Bilang isang edukado at makabayan, nakikita ko ang pangangailangan ng pagbabago sa pamamagitan ng pagbubukas ng kaisipan sa aking mga kababayan. Ang pagdakip at paghatol ng tatlong pari ay bunga ng kanilang aktivismo, politikal na pakikipagsabuatan at ang malalim na diskriminasyon ng mga Espanyol laban sa Pilipino. Kayong tatlo ay natulong ng kamatayan. Pero paano kami nakasala sa batas? Naglilingkod kami sa Diyos. Kayo ay nataksil sa pamalaan ng Espanya at nagsimula ng imagsikan. Ulin sila! Teka lang, hindi pwede ito. Hindi maaari ito. Diyos ko. Ang kanilang magiging kamatayan ay magiging mitsa ng mas malawak na kamalayan at paghihimagsik laban sa kolonyal na pamahalaan. Dahil dito, itinuturing silang banta sa umiiral na kayusan. Ang ating patutunguhan ay isang lugar na kung saan hindi kikilos ang dagat nang walang lampas ang Panginoong Diyos.
kanilang mga sermon at mga gawaing pastoral ay naglalaman ng mga mensahe na nag-uudyok ng makabayan at makapilipinong damdamin na ipinagbabawal ng mga Espanyol. Ang kanilang pagkamatay ay hindi naging katapusan ng kilusang sirkulasyon. Wala kami kasalanan! Bagkus, lalo nitong pinaintindi ang damdamin ng mga Pilipino na ipaglaban ang pantay na karapatan sa loob ng simbahan at sa ilalim ng pamahalaan. Padre Burgos! Pura traidor! Hindi ako ang tunay na may kasalanan! Ngunit ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, ako ay paparusahan. Ang pagkakakulong at pagkamatay ng tatlong pari na Gumburza ay nagsilbing simbolo ko upang ipakita ang kahalagahan ng pagtutol sa mga pang-aabuso at paglaban para sa katarungan. Ang korupsyon sa pamahalaan, Detener, observen la muerte de Padre Burgos mientras son testigos. ang pagkakawatak-watak ng lipunan, at ang kawalan ng pag-asa sa mga mamamayan. Ito ay para maglatag ng mga makabuluhang argumento laban sa kolonyalismo o pagsulong ng pagbabago sa Pilipinas. Sa pagbabalik ni Rizal sa bansa ay naging mainit na ang kanyang pangalan sa mga mata ng Espanyol pagkatapos niyang maisulat ang kanyang dalawang nobela na Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ipinadakip din si Rizal ni Gobernador General Pulavieja dahil sa pagkakasangkot nito sa isang kilusang propaganda na naglalayong pabagsakin ang mga Espanyol, at ito rin ang simula ng kanyang paghihirap at pagkamatay. Alas 5:30 ng hapon noong Disyembre 30, 1876, binisita ni Josephine Bracken si Rizal at siya ang naging huling panauhin nito bago siya patayin. Si Mahal, alalang-alala ako sa'yo. Para bang nabagsakan ako ng langit at lupa nang malaman kong ikay hinuli at inaresto. Hindi ko nga rin lubos maisip, mahal ko, ang mga pangyayari. Ang tanging hangad ko lang naman sana ay mabigyan ng kalayaan at pagkapantay-pantay ang bawat Pilipino. Subalit, tila ba ang aking layunin ay di na matutupad pa. Patawarin mo ako, Mahal. Hindi kita naipaglaban. Nabigo ako bilang isang iyong kabiyak. Huwag mong isipin yan, mahal ko. Kahit kailanman, hindi ako nakaramdam ng pagkabigo galing sa iyo. Isa sa isip ko na lamang ito na ang aking tadhana at tatanggapin ko na lamang ito ng lubusan. Ito, mahal ko. Tanggapin mo ang relihiyosong aklat na ito. Ito ang magiging tanda ng aking walang hanggang pagmamahal para sa iyo. Jose, Mahal. Mahal na mahal kita. Walang katumbas ang pagmamahal ko sa'yo. Mahal na mahal din kita, Josephine. Masama bang lumaban para sa kalayaan?
Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa pang-aabuso at pang-aapi? Masama bang magsalita para sa mga taong takot mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga katiwalian na nangyayari sa bansa? Krimen ba ang pagtatanggol sa sariling bansa? Buong buhay ko, ang tanging hiling ko lang ay maipagtanggol at palayain ang aking bayan sa mga taong halang ang kaluluwa, maging boses sa mga taong takot magsalita at sa mga taong tinanggalan ng boses upang magsalita. Hindi ako ang kalaban at hindi ako ang salot sa bayan. Wala na ba talagang hustisya sa mundo? Ako, si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda, at dito na nagtatapos ang aking pagdurusa. Consumatum est!